Yan. So, hello mga kapip. Welcome sa ating Friday Market Insights. Alright? So, today is May 30. Okay, last trading day natin. Siyempre, check natin muna yung high impact news for today. Alright. So, we have for Euro German prelim CPI month on month. We also have for CAD GDP month on month. And of course, yung USD Core PCE Price Index. Okay? Kaya expect na magkakaroon na naman ng volatility mamaya dahil dito sa high impact news and at the same time dahil month end. Okay? Yan. Let's go straight na sa chart. Siyempre unahin na natin ang XAU USD. Let's look at the monthly time frame. Dahil month end, kailangan i-check natin yung higher time frame. Okay? So, dito sa monthly time frame, okay, nasa all-time high siya. Okay? So, wala pa talaga din deeper correction. Alright? Na nakikreate ang market. Kaya medyo, if magte-trade tayo ng gold, dapat tight talaga yung ating stop loss and syempre short position lang. Kasi anytime pwede talaga siyang magkaroon ng deeper correction. Okay, pero syempre wala namang imposible kay gold. Pwede pa rin mag-create ng another all-time high kasi nga dahil na din sa issues about tariff, pati mga other geopolitical events, bullish pa rin naman kaya lang ang price ay sitting around dito sa all-time high. Even the previous month ay indecisive siya, kaya expect natin talaga na ang daming choppiness. Okay? Nagko-consolidate ang market. Yan. Then weekly, uptrend pa rin siya. May higher highs and higher lows. Pero kita nyo naman na ang price ay nagko-consolidate lang. Okay? Last week, very bullish ang ginawa niya. Pero ngayon, after niyang ma-reach itong resistance ay bumababa ang price. Okay? So, kita nyo naman, opposite yung nangyayari, no? Tataas, bababa, tataas, bababa. Okay, kaya kailangan talaga kapag ganitong nagko-consolidate lang, ibig sabihin kasi nito, sideways ang market, mas maganda na inaabangan natin siya sa support and resistance. Okay, mahirap mag-trade kapag nasa gitna nitong range na to kasi mess up ang price action dyan. Okay, daily, so, uptrend siya, kaya lang ngayon ay nagde-decelerate ang market, okay? Meron tayo ditong nakikita na asymmetrical triangle, okay? Siyempre kapag ganitong asymmetrical triangle, indecisive talaga ang ibig sabihin ng price action na to, okay? Malapit na siya dito sa apex nitong triangle, kaya expect natin na magkakaroon either siya ng breakout or breakdown, okay? Kapag kasi nagko-consolidate ang market, expect natin na meron talagang very explosive move na mangyayari, okay? Pero syempre sa ngayon, hindi natin alam kung magko-continue ba to the upside ang gold or magkakaroon na ng deeper correction dahil looking at the monthly, wala pa talaga siyang correction, okay? We look at this previous na price action. Nagkaroon din dito ng deceleration, okay, in the form of itong triangle din, asymmetrical. Okay, after nitong move niya to the upside, ayun, nagkaroon dito ng triangle formation which is nag-decelerate itong move niya to the upside, okay? So, possible then na ganun din ang mangyari dito, okay? Pero syempre, kailangan niyang ma-break itong resistance niya dito sa may 3,352. Okay, dyan sa area na yan, bago natin masabi talaga na i-retest niya ang all-time high na nasa 3,500. Okay? So that's daily. Mess up talaga yung price action. Choppy. So ngayon, it tells us na mas okay na mag-stay away muna. Okay? H4, nagkaroon dito ng inverted head and shoulders, which is sign of a bullish price action, okay? Na-break yung neckline and ngayon ay, eto, niretest niya ulit ang neckline, okay? So, ang question na lang ay, karoon ba talaga ng continuation to the upside, okay? Yan, kaya for now, habang ganito yung kanyang price action, okay, kasi ranging lang talaga siya, yan, mas okay na mag-abang
sa resistance or sa support. Okay? Better na stay off muna tayo kasi andito na naman siya sa gitna nitong range na to. Okay? Magandang gawin ay i-retest niya ulit itong neckline. Okay? Kung hindi nyo nasabayan yan, tapos saka ulit tayo mag-buy. Okay? Okay, so looking at the H4, nasa sideways tayo. Okay, so watch out tayo if mabe-break niya tong area na to, may potential talaga na i-retest niya ang 3.4 hanggang 3.5. Okay? Pero habang nasa loob ang price nitong range na to, expect nyo na medyo mahirap talagang i-trade to. Okay? Kung mag-i-scalp kayo, pwede rin naman basta small lot size lang and maglalagay kayo dapat lagi ng stop loss nyo. Okay? So that's for XAU USD. Neutral ako for now kasi nga nasa loob lang siya ng range. Next naman, Bitcoin. Check ulit natin monthly. No doubt, talagang pataas ang price ng Bitcoin. Okay? And nagkaroon na naman nga siya ng all-time high. Okay? Kaya lang indecisive pa rin naman. So, hintayin natin ma-close itong month. Kasi kapag ang na-print na candle ay talagang full-bodied na green, sign na yon na magkakaroon talaga ng another all-time high dito kay Bitcoin. Okay? And then, ang expected nga natin ay dito muna sa fib extension na negative 27.2, which is around 120 to 130,000. Pero habang naririto siya sa resistance na to, may mga sellers pa rin na possible na mag-defend dyan sa area na yan. Okay? And then weekly. Okay, so dito sa weekly, kita talaga na nasa strong resistance siya. Okay? Wala pa rin naman confirmation kung pwede na tayong mag-sell. Okay? And targeting muna itong 90,000. Okay? Kasi dyan din magla-line up itong neckline ng double bottom na to. Okay, so hintayin natin muna siyang magkaroon ng pullback ideally bago ulit tayo mag-buy. Okay? Then daily. Okay, so mas kita kasi dito yung double bottom formation and waiting tayo na i-retest at least dito sa neckline. Okay? Or if mag-fib naman tayo from this low to the high, okay, at least dito sa may 50%, nasa 95,000 to 93,000. Okay? Diyan tayo pwedeng mag-abang ng confirmation. Okay? Again, lagi tayong mag-abang ng confirmation. And then, if sobrang bullish talaga ng Bitcoin, meaning makakita tayo ng explosive move to the upside and i-retest niya, sa time na dito tayo mag-aabang sa breakout point ng confirmation. Okay? If hindi siya talaga magkaroon ng decent pullback. Okay? H4. Yan. So, nagkaroon ng breakout dito sa medyo matagal-tagal na consolidation. Nagkaroon ng breakout nung una pero mukhang joke lang kasi bumalik ulit siya dito sa range. And then finally, ito na yung legit na breakout niya. Okay, meron na kasing price acceptance. So, ngayon nasa trading zone din tayo. If magkakaroon dito ng confirmation, magkakaroon dito ng hammer or mga double bottom, it's a good sign na pwede ulit tayong mag-buy. Okay? Kasi nasa trading zone naman tayo. Okay? Pero sa ngayon, for now, kita nyo naman na downtrend pa siya. Okay? So, hintayin natin. Tingnan natin sa 15 minutes. Yan. So, downtrend pa rin even dito sa 15 minutes. Okay? Kiki pa rin na mag-buy. Okay? Wag agad natin i-assume na tataas ulit siya. Okay? Hanggat walang confirmation. Alright? Then, syempre for the last pair, Euro USD. Okay, monthly ulit. Okay, monthly time frame, nagkaroon na tayo ng breakout dito sa strong resistance na to. Okay? Kita nyo naman for ilang months. Okay? Starting 2023, talagang nire-respect itong resistance na to. Okay? And then finally, last month, nakakita tayo dito ng breakout. Okay? Okay? So, ibig sabihin talagang napakalakas din ni Euro compared kay USD. Okay? Okay? Tingnan natin weekly.
So, dito mas nakita talaga na nagkaroon ng breakout, tapos nagkaroon ng correction. Kasi ang pullback, kita natin ay wala namang momentum. Okay, ibig sabihin talagang correction lang. Kasi maliliit lang naman yung candles. And then finally, nagkaroon na naman tayo ng bullish candle. Okay, tingnan natin ang fib from this low to the high. Okay, andito naman siya sa 61.8%. Okay, if magte-trade kayo ngayon kay gold, pero kasi may high impact news later. Ayan. So, pag ganyan, tignan natin kung magkakaroon tayo ng trade kasi hindi naman tayo nagte-trade sa weekly time frame. Guide lang natin to for directional natin. We can check later sa daily and sa H4. Okay, daily. Ito yung movement niya sa daily. Kakaroon tayo dito ng choppiness. Okay, syempre dahil merong high impact news mamaya and of course month end nga. Okay, kaya mas okay pa rin na i-observe na lang muna dahil syempre Friday din naman. Minsan delikado talaga mag-trade during Friday kasi napaka-volatile ng market and kapag iniwan pa natin yung trade niya, alam naman natin na merong mga nangyayari during weekends na maaring makaapekto sa ating mga trades. Okay? Yan, possible din kasi na magkaroon muna siya ng consolidation dito sa channel na to bago talagang i-reach niya itong first target natin. Okay? And H4. Nasa trading zone natin siya. Okay? Kasi andito siya sa resistance nitong channel. Okay? So, pag nasa zone na natin, ang next step na natin ay mag-aabang na tayo dito ng ating confirmation. Targeting itong gitna muna ng range and then possible na magkaroon dito ng continuation ng deeper pullback. Okay? So ngayon, Asian session, wala pa rin naman volume. Okay, wala pa namang sellers talaga na pumapasok dito. Kasi looking at this current price action, aggressive pa rin yung mga buyers. Okay, kasi if ko-compare nyo tong candle na to versus dito, masasabi talaga din natin na ang mga buyers pa ang in control. Okay? Ayan, okay. So tignan din natin ang 15 minutes. Okay, meron naman ditong possible na double top, okay, and ayan, nagkaroon na siya ng breakout dito sa neckline, okay, so pwede naman kayong mag-sell dyan, okay, at least ito muna yung inyong SL tapos targeting muna ito, okay, nasa 50 pips din yan, okay na yan for a day trader. Yan, so ayun lang and I hope marami ulit kayo natutunan sa video na ito, bye-bye!